Kung budget conscious po kayo at okay naman sa inyo na gawin ito sa bahay, merienda ng mga batang masarap pa, gawin nyo na lang po sa bahay. Tipid, ahoro, masarap din. 1/4 cup po ng harina ang unang ricadong inilagay ko sa mixing bowl. Sinundan ko po ito ng 3 kutsarang cocoa powder and 4.5 tablespoons ng asukal. 1/4 teaspoon ng baking soda, hindi po baking powder. Salain po natin. Two tablespoons po ng melted butter itong idadagdag natin. Pagkatapos po, 1/4 cup ng evaporated milk. Lalagyan din po natin yan ng isang itlog at haluin po natin. At kung nag-i-enjoy po kayong manood sa mga videos na ipinopost ko sa araw-araw, pwede po ba paki-like at subscribe nyo na po itong aking YouTube channel. Mag-leave din po kayo ng magandang message sa comment section, babasahin ko po, malaking bagay po sa akin yan. Maraming salamat po! Ito po ang aking pinakamaliit na kawali. Ang sukat po nito ay 8 pulgada. 8 pulgada po yan para sabihin sa inyo na maliit lang ang ating gagawing matamis. Lagyan po natin ng mantika para hindi manikit yung ating matamis. At isasalin ko na po, dahan-dahan. Baka matukso kayong kainin dahil lasang matamis na ire. Lutuin po muna natin ha. Kadalasan po kasi kinukuhit ng daliri natin yung mga natitira at nilalasap natin kahit hilaw pa yung itlog. Wag naman. Kalahati lang po ang napuno nitong ating maliit na kawali dahil ito po'y aalsa kapag po niluto natin. Ipakikita ko sa inyo kung gaano po kahina ang apoy na gagamitin natin ha. Talagang mahina lang po. Oh, nakita nyo yun? Katitik na katitik lamang. Tsaka po natin ilalagay itong ating matamis. Takpan po natin at hayaan nating maluto. Narinig niyo po ba yon? Ito po'y 5 minuto. Tingnan po natin ha. Mahina lang ang apoy o hindi pa siya luto. Isasara ko po uli at hayaan po nating maluto pa siguro ng 2 minuto. 10 minuto ko po itong niluto. Lulubayan ko na. Para sa akin po'y tama na to. Humihiwalay na yung paligid eh. Baka po masunog at malalos. Ayan po. O, ito naman po ang harapin natin. Lalagay ko po itong ating salaan para merong paglalagyan itong ating maliit na mangkok. Maglalagay po ako ng kalahating tasa ng tsokolate. Tutunawin po natin yan. Lagay natin din eh. Lagyan po natin ng gatas kondensada. Kalahating lata ni Ria, maliit. O, yun. Tapos tunawin po natin. Dahan-dahan lang ang paghahalo hanggang sa matunaw. Kaya ako po nilagyan ng salaan para meron po akong handle, hawakan din at hindi ko naman mahahawakan to't nako, mapapaso. Napakdot na nga ako eh. Tignan nyo, oh. Nilagyan ko ng mantika dahil napakdot ako kanina. Sandaling-sandali lang po ito. Hindi po natin dapat diretsong pakuluan ito at ilagay sa apoy diretso. Dapat po talaga sa kumukulong tubig. Huwag po kayong gagamit nung glass na mangkok o kaya naman yung ceramic at baka po mabiyak. Minsan ang nabiyak yung sa akin. So ang ginagamit ko po ito po, yung ating maliit na mangkok, pero lata. O tignan nyo, 2 o 3 minuto. Nakita nyo po ba, makintab na siya at medyo tunaw na yung ating mga tsokolate. Kung gusto nyo pang dumiretso at talagang tuluyang matunaw yung tsokolate, halo pa rin po. O siya, titigil na po ako dito. 4 na minuto ko po itong hinalo ng hinalo eh. Makintab na po yung ating tsokolate at tunaw na. Papatayin ko na po yung apoy at ito gagawin natin. Isasalin ko na po dito sa ating pinggan. Dahan-dahan lamang. Ayun. Ayos. Ibubuhos ko po dahan-dahan din sa ating matamis. Yun po ang sinasabi ko, kahit pa warde-warde, madalian eh, nakagawa ng isang matamis. Ganun-ganun lamang. Tapos, ayos po ba? Hanggang sa susunod. Si
Ron Bilaro po.